May mga umaga na ang paggising ay hindi nangangahulugang pagmulat ng mga mata, kundi ang paghawak sa sariling kaluluwa. Sa mga sandaling iyon, gumagalaw ang katawan, ngunit ang lahat sa loob ay nananatiling nakatigil. Marahil ganyan ka dumating ngayon, puno ang isipan ng mga problema sa pera, pagod na ang puso sa kahihingi at ang pananampalataya medyo sugatan na. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Ang salitang ito ay inihanda ng may pagmamahal at katotohanan para sa isang taong hindi na alam kung paano ipagpatuloy ang pagdarasal para sa pananalapi. May mga panalangin kasi na tila walang sagot at may mga sandali na ang pinakamasakit ay hindi ang kakulangan ng pera, kundi ang pakiramdam na tahimik ang Diyos. Marahil ay tahimik mong binibilang ang mga gastusin, kinukwenta ang pumapasok, ang kulang at ang hindi na sapat. Ginawa mo ang mga pagkukwentang iyon gamit ang lapis at luha. Mga pagkukwenta sa mahinang boses kapag walang nakakarinig. Mga pagkukwenta na nauuwi sa mga tanong, nasaan ang paglalaan ng Diyos? Gaano pa ako katagal maghihintay? Ano ba ang mali sa ginagawa ko? Kung kasama mo ang mga tanong na iyon ngayon, kung malakas ang kabog ng kawalang katiyakan sa iyong dibdib, manatili ka muna. Manatili ka dahil hindi ka nag-iisa dito. Manatili ka dahil may mga sagot na hindi matatagpuan sa mga numero, kundi sa kanyang kaharian. Ngayon, ipinapaalala sa iyo ng banal na espiritu ang isang bagay na hindi bago ngunit nakalimutan. Isang lumang susi, isang espiritual na prinsipyo na hindi nawawalan ng kapangyarihan. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Mateo 6:33. Ang talatang ito ay hindi lang magandang salita para ilagay sa dingding. Hindi ito isang anting-anting o isang automatikong pangako na gumagana kapag talatang ito ay isang direksyon, isang mapa, isang malalim na tawag upang ayusin muli ang iyong panloob na mundo, upang ilagay ang Diyos sa lugar na nararapat sa Kanya, sa unahan, una sa lahat. Marahil ay hindi pa nasabi sa iyo na may kaayusan sa langit, na may pagkakasunod-sunod sa kaharian, unahin ng Diyos at kasunod na ang lahat. Marahil ay lumaki ka na naniniwala na ang paglalaan ay dumarating sa pamamagitan ng pagsisikap, pakikipaglaban at labis na pagtatrabaho. At oo, minsan ay ganoon din ang paraan nito. Ngunit ngayon, nais ng Diyos na ipakita sa iyo ang isang mas mataas na daan bago ka magsimula sa iyong araw, bago mo tingnan ang iyong account, bago ka mag-alala sa mga bagay na wala ka. Gusto ng Diyos na unahin mo siya sa iyong agenda, sa iyong puso, at oo, maging sa iyong pananalapi. Hindi ito isang video tungkol sa pera. Ito ay isang panawagan upang gisingin ang iyong pananampalataya. Hindi para makatanggap ka ng mas marami, kundi para maalala mo kung sino ang iyong pinagmulan. Hindi para ulitin ang mga panalangin ng may takot, kundi para mamuhay ng may pagtitiwala. Dito hindi tayo mag-uusap tungkol sa mga mabilis na solusyon o espiritual na formula para yumaman. Dito pag-uusapan natin ang mga walang hanggang prinsipyo, mga katotohanang nagpapalaya. Tungkol sa isang buhay kung saan ang pagkabalisa sa pananalapi ay hindi na ang huling salita. Dahil may isang Diyos na mayroon nito, manatili ka, huminga ka ng malalim. Hindi ito isang ordinaryong araw. Ito ay isang araw ng muling pag-aayos. Ito ay isang araw upang bumalik sa simula at ilagay ang Diyos ng tunay sa sentro. Dahil kapag siya ang una, ang iba ay mahahanap ang kanilang lugar. Minsan, sobra-sobra tayong nagdarasal na hindi na natin alam kung nakikipag-usap pa tayo sa Diyos o inuulit lang ang ating mga pag-aalala. Dahil may paghihirap na nagkukubli bilang pananampalataya. May mga nagdarasal para sa paglalaan, ngunit hindi nagpapahinga. Humihingi sila ng tulong, ngunit hindi nila isinusuko ang kontrol.
Lumuluhod sila, ngunit sa loob nila mas malakas pa rin ang takot. At marahil umabot ka na rin sa puntong iyon kung saan ang pagdarasal ay hindi na nagbibigay sa iyo ng ginhawa. Kung saan pagkatapos ng bawat amen ay mas lalo mong nararamdaman ang bigat kaysa kapayapaan. Kapag nangyari iyon, mayroong nasira sa ugat ng iyong paghahanap. Dahil ang pagdarasal ng walang tiwala ay tulad ng pagsasalita ng hindi nakikinig. Ito ay tulad ng pagbukas ng pinto ng kaluluwa, ngunit nananatiling sarado ang mga bintana. May mga taong lumuluhod, ngunit hindi iniluluhod ang kanilang pagmamataas. May mga taong binabanggit ang Diyos, ngunit patuloy pa rin nilang kinukonsulta ang takot. At kung ang takot ang siyang gumagawa ng desisyon, kung gayon, hindi pananampalataya ang nagtutulak sa iyo, kundi pagkabalisa. Ang Mateo 33 ay hindi nagsasabi na magdasal ng mas malakas. Hindi ito nagsasabi na ulitin ang mga pangako na parang walang lamang mantra. Hindi nito sinasabi na ang solusyon ay ang sumigaw ng mas malakas o ulitin ng 1,000 beses ang pangalan ng Diyos. Ang talatang ito ay nagsasalita tungkol sa isang bagay na mas malalim. Nagsasalita ito tungkol sa isang pagpili. Nagsasalita ito tungkol sa isang puso na kahit sa gitna ng kakulangan ay nagpasyang unahin ng Diyos. Nagsasalita ito tungkol sa isang buhay kung saan ang kaharian ng Diyos ay hindi isang malayong konsepto, kundi isang pang-araw-araw na prioridad. Dahil ang tunay na himala ay hindi ang pagtanggap ng pera. Ang tunay na himala ay ang pagbawi ng kapayapaan. Ito ay ang pakiramdam na kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, hindi ka nag-iisa. Ito ay ang pagsara ng mga mata at pagkaalam na hindi ka binitawan ng Diyos. Ito ay ang paggising at pag-alala na kahit kulang ang lahat, kung nandoon ang Diyos, wala kang kakulangan sa pinakamahalaga. Siya ang iyong paglalaan bago pa man ang tinapay. Siya ang iyong kanlungan bago pa man ang upa. Siya ang iyong tagapagtustos kahit sa gitna ng katahimikan, at marahil kailangan mong gumawa ng ibang uri ng panalangin ngayon, hindi upang humingi ng mas marami, kundi upang magtiwala ng mas lubos. Hindi upang galawin ang langit sa pamamagitan ng mga salita, kundi upang igalaw ang iyong puso patungo sa langit. Marahil ito ang iyong magiging panalangin. Panginoon, turuan mo akong hanapin ka ng higit pa sa kailangan ko mula sa iyo. Turuan mo akong magpahinga sa hindi nakikita. Lumakad sa pananampalataya, hindi sa mga numero. Alalahanin na hindi ako anak ng sistema, ako ay anak ng hari. Dahil kapag ang panalangin iyon ay nagmula sa katotohanan, nagsisimulang gumaling ang kaluluwa. Kahit walang nagbago sa labas, nagsisimulang magbago ang lahat sa loob. At iyon ay paglalaan na. Hindi laging ang kakulangan ng pera ang tunay na problema. Minsan, ang problema ay mas malalim, mas tahimik, mas nakatago. Ito ay isang ugat na lumalaki sa kaluluwa at nagugulo ang lahat sa paligid. Ang ugat na iyon ay tinatawag na spiritual na disalignment o di pagkakaayos. Ito ay kapag ang Diyos ay hindi na ang sentro at nagiging emergency resource na lang. Ito ay kapag naghahanap tayo ng mga sagot, ngunit hindi natin hinahanap ang tagapagbigay. Ito ay kapag gusto natin ng paglalaan, ngunit hindi direksyon. Ang pagkabalisa sa pananalapi ay hindi laging nagmumula sa kakulangan. Maraming beses, nagmumula ito sa kaguluhan, at ang kaguluhang iyon ay hindi nagsisimula sa bank account, nagsisimula ito sa puso. Kapag nawalan ng focus ang kaluluwa, nawawalan ng balanse ang buhay. At kapag ang mga espiritual na prioridad ay nasa maling lugar, ang lahat ay nagsisimulang manginig. Ang mga desisyon ay nagiging pabigla-bigla. Ang trabaho ay nagiging pasanin. Ang pananampalataya ay nagiging isang obligasyon. Hindi sinabi ni Jesus, magsikap ng higit at ang lahat ay darating. Hindi rin niya sinabi, mag-alala muna sa material na bagay.
Siya ay malinaw, siya ay direkta. Sabi niya, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Una, ang salitang iyon ay nagbabago ng lahat dahil ang pagkakasunod-sunod sa kaharian ay hindi isang kapritsyo, ito ay isang prinsipyo na nagpoprotekta. Kapag inuna mo ang Diyos, hindi mo siya ginagawa ng pabor. Pinapagaling mo ang iyong panloob na istruktura. Ibinabalik mo sa kaluluwa ang orihinal nitong disenyo. May mga naniniwala na kailangan nila ng mas maraming pera ngayong umaga. Ngunit ang talagang kailangan nila ay ang tagapaglaan, hindi isang agarang solusyon, kundi isang permanenteng presensya. Dahil kapag ang Diyos ang nasa sentro, ang lahat ay nahahanap ang kanilang lugar. Kapag siya ang umupo sa trono ng iyong puso, maging ang kaguluhan sa pananalapi ay nagiging pagkakataon upang magtiwala. Kapag siya ang una, ang iba ay hindi na pinamamahalaan ang iyong mga emosyon. Ngayong umaga, marahil hindi mo na kailangang mag-isip pa ng mga kalkulasyon. Marahil kailangan mong maging tahimik, hindi upang sumuko, kundi upang ayusin ang sarili. Dahil ang ayos ng iyong mga prioridad ay nagpapakita ng kalagayan ng iyong pananampalataya. At kung ngayon ay magpasya kang ibalik ang Diyos sa kanyang lugar, hindi bilang huling opsyon, kundi bilang unang pag-ibig. Kung gayon, mayroong magsisimulang magbago, marahil hindi sa labas, ngunit sa loob. At iyon ay sapat na upang magsimulang muli na may kapayapaan sa puso at ang espiritu ay nasa tamang direksyon. May mga gawi na humuhubog sa kaluluwa. Maliliit na tahimik na kilos na kapag inuulit araw-araw ay bumubuo ng mga invisible na lakas sa loob mo. At isa sa mga gawi na yon, isa sa pinakamakapangyarihan ay ang paghahanap sa Diyos bago ang anumang iba pang bagay, bago ang cellphone, bago ang email, bago ang mga numero. Bago mo malaman kung magkano ang mayroon ka, piliin mong alalahanin kung kanino ang lahat. Dahil ang ginagawa mo sa unang 5 minuto ng iyong araw ay nagpapakita ng marami tungkol sa kung ano ang namumuno sa iyong puso. At maraming beses, nang hindi natin namamalayan, nagigising tayo at ang unang ginagawa ay ang buksan ang bank app, tingnan ang balanse, suriin ang mga nawala, maghintay sa mga papasok. At iyon, araw-araw, ay bumubuo ng isang emosyonal na pattern. Nagsisimula tayo sa araw nang may pagkabalisa, hindi may pananampalataya. Ang paghahanap sa Diyos muna ay hindi isang relihiyosong gawain. Ito ay isang desisyon para sa espiritual na kaligtasan. Ito ay ang pagtingin sa langit bago tingnan ang account. Ito ay ang pagdedeklara ng isang pangako bago bilangin ang mga kulang. Ito ay ang pagkilala na bago ang bawat numero, mayroong isang tagapaglaan. Ito ay ang pag-alala na hindi ka nakadepende sa numerong nakikita mo, kundi sa pangalang pinaniniwalaan mo. Ang Mateo 6:33 ay hindi isinulat para sa mga sandali ng kasaganaan. Ibinigay ito para sa mga pusong nangangailangan. Mga pusong nanginginig sa harap ng bayarin sa upa, mga may utang, mga hindi alam kung magiging sapat ba ang pera. Para sa mga pusong iyon, tulad ng sa iyo ngayon, ang salitang ito ay dumarating bilang isang paanyaya. Huwag simulan ang araw mula sa pag-aalala. Simulan ito mula sa presensya. Marahil ay maaari kang sumubok ng isang simpleng bagay. Bawat umaga, bago ang anumang iba pang bagay, kumuha ng papel at sumulat ng 3 pangangailangan. 3 lang, hindi para maging balisa sa mga ito, kundi para maging tapat sa sarili mo. Pagkatapos, sa tabi ng bawat isa, sumulat ng isang katotohanan ng Diyos tungkol sa paglalaan. Isang pangako, isang salita, isang bagay na magpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa, na hindi ka walang sagot. Kapag ginawa mo iyon, mayroong maaayos sa kaluluwa. Ang isipan ay tatahimik, ang puso ay lalambot, dahil ang kaluluwa ay nagiging matatag kapag ang espiritu ang kumokontrol. At pagkatapos, kapag titingnan mo ang mga numero, hindi na ito mula sa takot, ginagawa mo ito mula sa pagtitiwala.
Mula sa katiyakan na ang iyong buhay ay hindi pinamamahalaan ng mga numero, kundi ng mga walang hanggang pangako. Mayroong ibang daan, isang ibang ritmo, at nagsisimula ito kapag pinili mo ang hindi nakikita kaysa sa agaran. Kapag nagpasya ka na ang Diyos ay hindi ang iyong huling opsyon, kundi ang iyong unang kanlungan. Ang pagpipiliang iyon na ginagawa ng tahimik bawat umaga ay isang binhi. Isang binhi na sa paglipas ng panahon ay namumunga. At ang bungang iyon ay tinatawag na kapayapaan. May pagod na hindi nakikita sa mukha ngunit mabigat sa kaluluwa. Ito ang pagod ng isang taong matagal nang nakikipaglaban sa kakulangan at nararamdaman na gaano man karaming oras ang ipagtrabaho niya, hindi pa rin sapat. Ito ang malalim na pagbuntong hininga na lumalabas kapag pinatay mo ang ilaw at tinatanong ang sarili mo kung magpapahinga ka ba talaga balang araw. Hindi mula sa pagtatrabaho, kundi mula sa pag-aalala. Dahil ang pisikal na pagod ay nalulunasan ng tulog. Ngunit ang pagod ng puso ay nangangailangan ng iba. Nabubuhay tayo sa isang mundo na nagtuturo sa atin na ang solusyon ay ang gumawa ng mas marami, tumakbo ng mas mabilis, mag-produce ng mas marami. At oo, mahalaga ang trabaho, ngunit hindi laging ito ang susi na nagbubukas ng paglalaan. May mga sandali na ang pinto ay hindi bubukas sa mas maraming pagsisikap, kundi sa mas maraming pagsuko. At ang pagsukong iyon ay hindi pagkatalo. Ito ay ang malay na desisyon na itigil ang pagdadala ng isang pasaning hindi naman talaga sa iyo. Ang Mateo 6:33 ay isang paanyaya upang baligtarin ang lohika ng tao, upang itigil ang pag-iisip na dapat muna nating ayusin ang lahat bago hanapin ang Diyos. Ito ay eksaktong kabaligtaran, unahin ang kaharian pagkatapos ang iba. Dahil kapag siya ang nangunguna, ang iyong mga kamay ay hindi na nagtatrabaho mula sa takot, kundi mula sa pagtitiwala. At iyan ay nagbabago ng paraan kung paano mo ginagawa ang bawat gawain, bawat araw, bawat desisyon. Isipin mo ang isang tuyong bukid. Sa loob ng ilang buwan, tinrabaho ito ng mga magsasaka, inararo at tinamnan. At gayon paman, walang tumubo. Hindi dahil walang potensyal ang lupa, kundi dahil hindi pa dumarating ang tamang ulan. Ganoon din ang nangyayari sa ating mga buhay. Magagawa natin ang lahat ng alam natin, ang lahat ng abot kaya natin. At gayon paman ay hindi pa rin tayo makakita ng bunga hanggang sa dumating ang oras ng Diyos. Ang paglalaan ay hindi laging agaran, ngunit palagi itong sapat kapag ito ay nagmula sa Kanya. Ang kabanatang ito ng iyong buhay ay maaaring hindi malutas sa mas maraming oras ng pagtatrabaho, kundi sa mas maraming oras ng pakikipag-ugnayan sa manlilikha. Sa mas maraming oras sa katahimikan, hinahayaan ang kanyang tinig na ipaalala sa iyo na hindi lahat ay nakasalalay sa iyo. Dahil kapag binitawan mo ang pagkabalisa at nagtrabaho ng may katiyakan na hindi ka nag-iisa, ang iyong lakas ay dumarami. Hindi dahil sa dami ng pagsisikap, kundi dahil sa kalidad ng iyong panloob na kapahingahan. Hindi ito ang paghinto sa paggawa, kundi ang paghinto sa paggawa dahil sa takot. Ito ay ang pagtatrabaho na alam mo na ang iyong tustos ay wala sa bilis ng iyong mga kamay, kundi sa katapatan ng isa na hindi kailanman tumitigil sa paglalaan. Kapag natutunan mo iyon, maging ang pinakamahabang araw ay hindi na nakakapag-drain sa iyo. At sa halip na mapagod sa paghahanap ng pagpapala, nagsisimula kang mamuhay sa ritmo ng isang taong may katiyakan na ang pagpapala ay nasa kamay na ng Diyos. May mga salita ng Diyos na hindi nag-e-expire sa paglipas ng panahon o nasisira ng mga sitwasyon. Mga pangako na nananatiling matatag kahit na ang iyong realidad ay tila sumasalungat sa mga ito. Ang Mateo 33 ay isa sa mga ito. Gaano man karaming beses mong basahin ang talatang ito, nananatili itong isang aktibong katotohanan, naghihintay na yakapin ng isang pusong nagpasyang maniwala. Kahit na ang iyong bank account ay tila walang laman,
ang pangako ng paglalaan ay nananatiling nakatayo. Ang pagkakaroon ng mga negatibong numero sa account ay hindi nangangahulugang wala ka na sa pangangalaga ng Diyos. Hindi ito isang senyales ng pag-abandona, ito ay isang paalala ng pag-asa. Minsan, hinahayaan kanyang umabot sa limitasyon, hindi para parusahan ka, kundi para matuklasan mong muli na ang iyong pinagmulan ay hindi ang pera, kundi ang kanyang presensya. Kapag nawawala ang nakikitang mga yaman, ang hindi nakikita ay nagiging mas halata. Sa mga sandaling yon, ang bawat paghinga, ang bawat bagong umaga ay nagiging kumpirmasyon na hawak pa rin niya ang iyong buhay. Marahil ang sagot na inaasahan mo ay hindi pa dumarating, ngunit hindi iyon nangangahulugang nakalimutan ka na ng Diyos. May mga tahimik na patotoo na isinisilang sa gitna ng paghihintay. Tulad ng babaeng iyon na nanalangin sa loob ng 9 na buwan upang mabayaran ang renta. Buwan-buwan ay tila imposible. Hanggang sa isang araw, nang ang kanyang paghahanap ay tumigil sa pag-focus sa pera at nagtuon sa Diyos, dumating ang tulong mula sa lugar na hindi niya inaasahan. Hindi dahil nagbago ang kanyang pangangailangan, kundi dahil ang kanyang puso ay nabigyan ng bagong posisyon. Ang mature na pananampalataya ay nauunawaan na ang paglalaan ay hindi lamang ang pagtanggap ng hinihingi natin, kundi pati na rin ang pagtanggap ng kailangan natin upang lumago. At minsan, ang pinakamahalaga nating kailangan ay hindi ang agarang solusyon, kundi ang karakter na nabubuo sa paghihintay. Kaya, kapag ang mga numero sa iyong account ay tila sumisigaw ng kakulangan, hayaan mong ipahayag ng iyong bibig ang kasaganaan sa pananampalataya. Ngayon ay pinipili ko ang tagapagbigay higit pa sa pera, dahil ang pangakong ito ay hindi nakasalalay sa ekonomiya ng mundo o sa iyong kasalukuyang kinikita. Ito ay nakasalalay sa isang Diyos na laging tumutupad. At hanggat ang kanyang salita ay nananatiling buhay at ito ay buhay, ang iyong paglalaan ay mananatiling naroon din. Kahit na sabihin ng mga numero ang kabaligtaran, tandaan, ang langit ay walang kakulangan. May mga panalangin na, bagaman tila banal, ay nagmumula sa maling lugar. Mga panalangin na hindi nagmumula sa pagtitiwala, kundi sa pagkadesperadong nagkukubli. Kapag nakikipag-usap tayo sa Diyos na parang nasa isang transaksyon, sinasabi natin, kung ibibigay mo sa akin ito, gagawin ko iyon. At kahit na ginagawa natin ito ng may katapatan, ang posisyong iyon ay nagpapakita na hindi natin naunawaan ang esensya ng kaharian. Ang kaharian ng Diyos ay hindi gumagana tulad ng isang merkado kung saan ipinagpapalit natin ang mga gawa para sa mga pagpapala. Hindi ito isang negosasyon. Ito ay isang lugar kung saan tayo nagpapakita kung sino tayo, na may walang lamang mga kamay at bukas na puso, kung saan hinahanap natin ang Diyos hindi dahil sa kung ano ang maibibigay niya sa atin, kundi dahil sa kung sino siya. Kapag ang ating pakikipag-usap sa langit ay nakabatay sa takot na mawalan, ipinapahayag natin na mas nagtitiwala tayo sa kung ano ang mayroon tayo kaysa sa isa na naglalaan nito. Ang pagnenegosyo mula sa takot ay nagsasara ng pinto sa kapayapaan at nagbubukas ng pinto sa pagkabalisa. Dahil kung gayon, ang lahat ay nagiging isang marupok na kontrata. Kung hindi natin matatanggap ang hinihingi natin, naniniwala tayo na may mali, na hindi tayo nagdasal ng sapat, na hindi tayo narinig ng Diyos. At sa ganoon, nang hindi natin namamalayan, binabago natin ang pagsamba sa transaksyon. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay hindi nakasalalay sa isang palitan, kundi sa isang pagpapasakop. Marahil ay hindi pa pinararami ng Diyos ang iyong mga tinapay, dahil gusto niyang paramihin muna ang iyong pag-asa sa Kanya. Marahil ay hindi pa dumarating ang sagot sa pananalapi, dahil bumubuo siya sa iyo ng isang tiwala na hindi mabibili ng pera. Alam niya na ang isang pagpapala na natanggap ng masyadong maaga ay maaaring maging isang idolo.
Kaya minsan pinapatagal niya ang sagot upang matiyak na kapag dumating ito, ang iyong puso ay nananatiling nakahanay sa kanyang kalooban. Ang espiritual na kalayaan ay nagsisimula kapag hinahanap natin ang Diyos higit sa anumang resulta. Kapag tumitigil tayo sa pagkondisyon ng ating katapatan sa kung ano ang ibinibigay niya sa atin. Kapag nagdarasal tayo na sinasabing, Panginoon, kahit hindi dumating ang inaasahan ko, patuloy akong maghahanap sa iyo. Kahit hindi magbago ang mga numero, ang aking tiwala ay hindi magbabago. At sa lugar na yon, sa lubos na pagsuko na yon, ang paglalaan ay tumitigil na maging sentro. Dahil ang sentro ay bumabalik sa Diyos. At doon, nang hindi mo hinahabol, ang kapayapaan ay nagsisimulang hanapin ang iyong buhay. Kapag natatagalan ng mga sagot, ang ating isipan ay may tendensyang bigyang kahulugan ang katahimikan bilang pagkaantala. Iniisip natin na mayroong tumigil sa langit na ang pagpapala ay pinipigilan na nakalimutan ng Diyos ang tagal ng ating paghihintay. Ngunit sa luhika ng kaharian, walang pagkaantala, may mga proseso ng pag-aayos. Ang tinatawag nating paghihintay ay madalas na eksaktong oras na kailangan ng ating kaluluwa upang maging handa na tumanggap. Ang paghahanap muna sa kaharian ay hindi lamang isang inspirasyonal na pahayag, ito ay isang gawa ng panloob na pagsasaayos. Ito ay ang pagpapahintulot sa ating mga kagustuhan, gawi at desisyon na umayon sa kalooban ng Diyos. At ang kaayusang iyon, bagaman hindi nakikita, ay nagbabago sa lupain kung saan darating ang paglalaan. Dahil hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang gustong ibigay sa iyo ng Diyos, kundi tungkol din sa kung ano ang gusto niyang hubugin sa iyo upang mahawakan ito. Minsan, humihingi tayo ng isang bagay na hindi pa natin kayang hawakan. Hindi dahil wala tayong kakayahan, kundi dahil kailangan natin ng panloob na lakas na nabubuo lamang sa paghihintay. Ang pag-aayos ay ang tahimik na proseso kung saan inaalis ng Diyos ang nakahahadlang, pinatatatag ang mahina at nililinaw ang malabo. Ito ay tulad ng pagtutuwid ng isang daan bago dumaan ang isang mas mabigat na karga. Ang Mateo 6:33 ay higit pa sa isang aliw. Ito ay isang espiritual na estratehiya. Isang prinsipyo na hindi lamang nangangako na idaragdag ang mga kulang natin, kundi naghahanda sa atin upang pamahalaan ito ng may karunungan. Kapag siya ang una, ang iba pang mga bagay ay hindi na tayo pinamamahalaan. Kapag siya ang sumasakop sa sentral na lugar, ang mga pagpapala ay tumitigil na maging pasanin at nagiging mga kasangkapan ng layunin. Ang katotohanan ito, bagaman nakalimutan, ay nagpapalaya. Hindi huli ang Diyos. Siya ay nasa perpektong oras. Hindi siya lumihis sa kanyang plano at hindi niya binitawan ang iyong buhay mula sa kanyang mga kamay. Maaaring mukhang walang pagbabago ang sitwasyon, ngunit sa hindi nakikitang mundo, mayroong paggalaw. Maaaring walang nagbago sa iyong paningin, ngunit sa loob mo ay nagaganap na ang pag-aayos na hahawak sa mga darating. Kaya ngayon ay isang araw upang magdeklara ng may buong kamalayan, nagpapasya akong ilagay ang Diyos sa lugar na nararapat sa Kanya. Una, hindi bilang isang inulit na parirala, kundi bilang isang matatag na desisyon. Dahil sa unang lugar na iyon, siya ay nag-aayos, nag-oorganisa at naghahanda ng lahat ng iba pa. At kapag dumating ang lahat ng iyon, malalaman mo na hindi iyon pagkaantala. Iyon ay paghahanda. Ang Mateo 6:33 ay hindi isang palamuting talata para isabit sa dingding o sa lungguhitan sa isang Biblia na bihirang buksan. Ito ay isang espiritual na mapa, isang kaayusan na nagbibigay kahulugan sa buhay ng mga nagpapasyang mamuhay sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Ito ay isang kompas na laging tumuturo sa iisang direksyon. Unahin ang kaharian, pagkatapos ang lahat ng iba pa. At kahit na ang pariralang ito ay tila simple, ang aplikasyon nito ay malalim at nagbabago.
Hindi kailanman ipinangako ng Diyos ang kayamanan bilang huling layunin. Ang ipinangako niya ay sapat na paglalaan para sa bawat araw, pagkain para sa katawan at kapayapaan para sa puso. Ang problema ay madalas tayong tumatakbo sa likod ng nakikita na nakakalimutan natin na ang hindi nakikita ang siyang nagtataglay ng lahat. At doon tayo nawawala sa mga pag-aalala, pagkukwenta at pagkabalisa na nakakapagod sa kaluluwa. Ngunit ngayon ay naalala ka, may isang kaayusan sa kaharian at ang kaayusang iyon ay nagsisimula sa paglalagay sa Kanya sa sentro. Hindi ito tungkol sa pagbaliwala sa mga totoong pangangailangan. Ito ay tungkol sa pagtingin muna sa tagapaglaan bago sa paglalaan, upang hindi mo hayaan ang mga bayarin, mga utang o mga numero na magdikta ng iyong kapayapaan. Dahil ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa katatagan ng ekonomiya, kundi sa espiritual na katiyakan. Kapag alam mo na ang iyong buhay ay tinataglay ng isa na lumikha ng langit at lupa, ang bawat hamon ay nagiging isang pagkakataon upang magtiwala ng mas higit. Hayaan mong samahan ka ng katotohanan ito hindi lamang sa sandaling ito, kundi sa bawat desisyon na gagawin mo. Sa paggising, tandaan, unahin ang Diyos. Kapag humaharap sa isang problema, unahin ang Diyos. Kapag tumatanggap ng isang pagpapala, unahin ang Diyos. Dahil kapag Siya ang simula ng lahat sa iyong buhay, ang iba ay mag-aayos. Hindi laging sa paraang inaasahan mo, ngunit laging sa paraang kailangan mo. Ngayon ay maaari kang lumakad ng may katiyakan na ang iyong pangangailangan ay hindi ang iyong amo. Ang Diyos ang iyong amo. At kung Siya ang sumasakop sa unang lugar, walang anumang talagang mahalaga ang maiiwan sa labas ng Kanyang paglalaan. Hayaan na ang mga salitang ito ay maitanim sa loob mo bilang isang matatag at patuloy na paniniwala. Ngayon, nang may pananampalataya at kamalayan, ipahayag, ngayon ay inuuna ko ang Diyos. Ang aking pangangailangan ay hindi ako pinamamahalaan, ang Diyos ang namumuno. At mamuhay ka sa bawat hakbang na naaalala na, kapag ang kaharian ang prioridad, ang iba ay laging dumarating sa perpektong oras nito.